Guys, so for today I just going to share it with you guys nung last weekend lang, no. I have joined sa isang race event sa mismo dito sa Tokyo na Pla Model, yung main store ng Tamiya Pla Model. So dun pala sa race guys. Actually guys, wala talaga akong mapapakita sa inyong video ngayon ng runs ko dun. Kasi for the reason ay di ko alam kung kailan i-upload ng Tamiya yon. Hindi din kasi ako nag-video talaga during nung race event. Naka-focus lang ako dun sa race event talaga. Kasi inisip ko na lang din kasi may nag-video din kasi sa kanila sa staff ng Tamiya. So dun sabi ko pag ano na lang, dun ko na lang kukunin yung video sa kanila if ever. But anyway, I'm going to share it naman yung yung dito sa screen ilalagay ko na yung ano ko, yung parang runs, parang naging ano ba, ng runs ba na nangyari. Hindi siya video guys, parang pictures lang. Kasi ako ay number 15 ako doon nung sa registration. So makikita niyo doon sa screen, doon sa picture na yun na from the first is yun nga, nanalo sa unang laro until yun nga. So nasa winners bracket pa rin tayo. So ang nangyayari kasi guys ay ganito. Sa first na magko-compete ay ano siya, pag manalo ka, automatic na yun, aangat ka dun sa sa bracket mo, 'di ba? Pero yung mga natatalo dun, may chance pa sila. Dun yun sa losers bracket. So kahit kunyari ikaw nanalo ka tapos namakit yung rank mo, yung rank mo. Ngayon dun sa bracket mo, sa sunod natalo ka, wala na, talo ka na. Whereas dun sa first pa lang natalo ka tapos lower bracket ka, may chance pa talaga na makakapaglaro ka. Tuloy-tuloy yun. Mapapasok ka sa podium pag ganun. Pag ikaw yung panalo sa lowers bracket. So but anyway, share ko lang, ito yung natanggap ko guys doon. Ito lang. Ay, nakatanggap pala ako ng dalawang black na burger na mas damper. Yun lang sa akin. So, hindi pala ako nag-champion nun guys. Runner up, second sa podium. So, kwento ko lang saglit nangyari. So, dun guys, paglaro dun, so ito yung Tamiya Pla Model. Nakapangalan nito guys, ito pangalan ko to eh. Ito, sa Japanese na ito, kanji na to, runner up. Okay? Sayang lang talaga kasi may ticket na sana yun for, for station challenge yun guys, yung ticket nun. Pag makakuha ako ng ticket nun, matik na yun, pasok ako for the world challenge. Pero wala tayong magawa, yun lang. So, anong nangyari kasi dun guys ay, kunin ko lang yung photo ko. Before kasi, nakasali ako dyan sa way back, tagal na guys, siguro before pandemic pa. Nakapaglaro ako dun. Dati kasi iba yung, nasa tapat pa yung yung old na Tamiya store nila. Dun pa rin na area, pero nasa tapat lang nun na kanto. Ay tawag ba nito? Pwede kang magdala ng charger. Pagkakalam ko, nagdala kami ng charger noon. Power bank pa nga yun. Nakapag-charge ako. Walang saksakan din. Ganun pa rin. Pero pwede kang magdala ng charger basta may power bank ka. So, ang ginawa ko during nung race, so, akala ko same pa rin. So, nag-charge ako nung gabi nun. Maaga ko pa nga chinarge ng kinagabihan nun. Ngayon, nagdala ako hindi na ako nag-charge nung kinaumagahan. Kasi nga, sabi ko, doon ko na lang i-charge yung battery ko mismo sa venue. Pagdating ko pala doon guys, ay bawal yung charger. Nakaupo pa naman ako mismo sa harap, sa talaga, gilid ng staff table. So, hindi ako pwedeng mag-magic na i-charge doon sa ilalim ng bag kasi masyadong halata. So anyway, yun nga, hindi ako nakapag-charge pero lahat ng battery ko is nasa around, mayroon akong few 3 pairs, 4 pairs na around 2.82 na lang yung charge ng battery. Yung laman niya. Then meron akong 2.85 tsaka 2.84, the rest mga ganun. Well, mababa na talaga kung tutuusin. So, eto, naka hyperdash, lumang hyperdash na to guys. Siguro normal na hyperdash to ha. Hindi to Japan Cup na hyperdash. Pero na break in ko pa to is 2024, 2 years ago. So yun, ito lang yung brake settings ko ha. Yan lang ginawa ko. Okay, so ito na machine naman guys, ay to, main machine, isa sa mga main machine ko. Okay, ito yung pang 3 lanes ko talaga. Na machine. Ginamit ko siya pang 5 lanes dati, ginawa kong main na pang 5 lanes. Kaso lang, may isa na akong auto na, yun yung parang ginawa kong pang 5 lanes. Kaya ito yung ito din yung auto ko na yung nanalo ng doon sa annual championship race doon sa sa Force Labo dati, yung andun pa yung Force Labo. Ito din yung auto. Pero context lang guys. Actually, first kong sumali ng open class na nasa 3 lanes for about almost a year na bago ako nakasali ulit. Kasi last na sali ko, February din, a year na nga talaga. Kasi February din yun, naglaro ako sa Ideon Akihabara. Yun, station challenge din yun. Yun lang yung huling nasali ko last year kasi hindi na ako nakapagsali ng mga station challenge 3 lanes na open class kasi buntis yung asawa ko tapos manganak na siya nung March last year. So hindi na talaga ako nakasali. Tapos yun nga, yung mga schedule kasi ng mga race ng station challenge medyo malalayo sa akin din yung kasunod ng mga
yung mga schedule, yun nga, kaya hindi ako nakapag-race masyado last year dahil tinutulungan ko si Mrs. bagong panganak, yun, nag-alaga pa ng kiddo. Even naman until ngayon, ganun pa rin. But anyway, yun. At saka, yung unang gamit ko nito guys, na gulong, ay 22.7. Yun. Kaso lang, ginawa ko kasi guys, hindi ko masyadong hinigpitan dito na part. So, tapos, kung napapansin nyo, hindi ito naka-trim, di ba? Hindi din nakakaskas, di ba? So, yung 22.7 ko, sumasabit siya konti. Tapos, nalaman ko yun na sumasabit na siya during na sa checking yung, kasi bago mag-start na yung event, dun pa lang mag-check eh. Hindi kasi yun yung yung pagdating mo doon, i-check yung auto mo kung pasok ba or hindi kasi ganun. Kaya napilitan ako mag 24 mm na gulong. So pasok naman siya pero nag-adjust ako ng brakes. So, ang ginawa ko ay nag 3 mm ako dito. So ganyan yung brakes ko. 3 mm dito. Ito pala guys ay naka-step up or offset na 1.5 dito sa front. Dito naman sa likod, naka 2 mm ako dito na offset. Okay? For the reason, bakit tatanong naman bakit nakaganon yung auto mo? Kasi pinapababa ko talaga yung center of gravity ng auto ko. Kaya ganun siya. Yun ang reason ng purpose ng bakit nag-step up or offset dito. Yun ang main purpose nun. So yun ang nangyari. Ito lang naman yung But anyway, during practice pala guys, ay somehow, isang beses lang siya nag-error during practice. Kasi sinubukan ko siyang i-mac dash. Pero yung sa layout kasi talaga, hindi talaga siya, pwede siyang ma-mac dash. Kailangan ko lang magpalit ng gulong, ng brakes ang tawag ba na ito? Yung white or pink, hard brakes. Pero, may area siya kung saan siya, magkakaroon siya ng mataas na delay doon sa layout. Ngayon naman, rumaratrat naman nga pag naka-mac dash. Pero may risk pa rin siya natatalon doon sa after nung mahabang stretch. Galing sa basta mahaba yung stretch na yun, na area. Tapos, merong parang slope up. Doon, to receiver kasi yun doon. Tapos, galing kasi sa sobrang haba ng buwelo. Kahit mag-white ka, may risk siya na tatapon. So, ginawa ko, nag-hyper ako. So far, yung oras ko doon, inurasan ako ng isang, actually, it's naman ako, na-flattered naman ako doon ng si Hormon pangalan ata niya, Hormon or Hormon lang talaga yung But anyway, siya ay isang Japan Cup champion. Nakailang beses na yun. Yun, nagkakilala kasi kami noon doon sa Kainomoto, doon kami nagkakilala noon. Tsaka mabait yun. Di ko din nagulat din ako na andun siya, naglaro siya. So, siya talaga yung expected ko na malakas na player na makakalaban ko. So, yun, na-flattered ako. It's because sa lahat ng auto na niya, yung auto ko yung vinidyohan niya, tsaka yung kinunan niya ng time talaga. Pinagmasdan niya. Kada lapag ko, kinukunan niya ng video. At the same time, niya ako. Well, for the reason naman kasi, nangyari, blessing in disguise din, no? Salamat na lang talaga sa Panginoon. Ang ganda ng takbo. Maganda yung tumakbo siya siya yung, during practice, yung auto ko yung pinakamataas na time. Nag-time din ako. Umabot siya guys ng 14.30 seconds mahigit. Basta 14.32 ata yun. If I'm not mistaken. Parang ganun siya. Tapos, yung pinaka-close na sumunod sa akin na na bilis is around 14.80. 80 something yung seconds. The rest is puro 15 seconds. Yung tapos ng auto. So actually, nakapanti naman ako. Nakapanti naman ako sa nangyari doon sa takbo nga. Pero nagulat ako nung semis. Actually, yung semis okay pa. Mayroon kasi ayoko na mag-reason doon. Kaso lang nung finals kasi guys, halata talaga na kung tutuusin lang kung same na voltage lahat ng players, kung ano lang yung nailatag doon, na kung totoong walang nagcha-charge ng patago, I'm pretty sure mananalo yung takbo nun, neto. Kasi sa 2.85 na takbo, ganun siya yung pinakamabilis sa lahat ng time doon Ngayon, nung finals, actually, nag-umpisa talaga sa semis, medyo napansin ko na tumaas yung takbo nung Imposible kasi tataas yung takbo mo, tapos nagpalit ka ng motor lang. Imposible yun. Kasi kung nagpalit ka ng motor, tataas yung takbo mo, so oo, gaganon yun. Pero hindi papasok yung auto mo kasi nga nagpalit ka ng motor. Ngayon naman, syempre wala nang practice. One miss you die lang din. Yun nga, nung finals, halata talaga sa na tumaas yung voltahe ng batteries nila. So, alam niyo na yun. Pero, yun nga, na-confirm ko din naman kasi nung nanalo na, yun, okay na, congratulate, yun, ganyan. Sinabi sa akin, siya din mismo nagsabi na yung battery niya mataas, nasa 2.97 daw. Yung battery voltage niya sa Yung nanalo pa guys ng is naka-ME yun na open class. So, imposible talaga guys na kunyari nag-charge ka kinagabihan or kahit nag-charge ka nung umaga. Pagdating mo dun sa venue, syempre wala nang charge, imposible nasa 2.97 pa rin yung battery. Imposible yun. Well, ganun talaga nangyari. Yun lang yung binigay sa atin,
But anyway, somehow, natuwa na lang din ako sa result for the reason nga, ang tagal kong hindi nakapaglaro. Tapos, yun ang first na laro ko sa 3 lanes na open class. Tapos, yun nga, nabigyan naman ng blessings ng Panginoon na yun nga, manalo. So anyway, yun lang regarding dito guys. And sa mga sa mga tawag nito, nag-open class, good luck din sa atin lahat. Sana makakuha ulit ako ng pala rin ulit ako. Makakuha ako ng nung ticket for station challenge. Para makapunta ako dun sa tawag ba na ito? Dun sa World Challenge naman. Para makaano na din ako dun. If ever guys pala, meron na akong video na na-upload ng Tamiya, I'm going to post it also. Again. So guys, thank you ulit na lang. Thank you and see you again for my next video. Salamat ulit and thank you. God bless all.